Mga bro, imagine nyo ito, may isang Japanese warship na tahimik nang nagpaalam sa serbisyo, pero posibleng magkaroon ng bagong buhay sa ilalim ng watawat ng Pilipinas. Kung akala nyo tapos na ang laban, baka dito palang nagsisimula ang mas interesting na usapan. Lumabas ang impormasyon na ang JS Sendai ay sumasailalim na sa decommissioning process. Para sa mga hindi pamilyar, ang JS Sendai ay isa sa Abukuma-class destroyer escort ng Japan Maritime Self-Defense Force, at matagal nang binabanggit bilang posibleng e-transfer sa Pilipinas. Hindi ito basta chismis lang, dahil malinaw na gumagalaw na ang proseso sa panig ng Japan. Ngayon, ang malaking tanong mga bro, ano ba talaga ang makukuha natin kung sakaling mapunta ito sa Philippine Navy? Hull lang ba ang ibibigay, tapos sensors at weapons ay hiwalay na procurement? Kung ganun, posible bang pumasok dito ang pera at para pondohan ang combat systems, radar, at missiles? O mapipilitin ng gobyerno na maglaan ng urgent funds dahil honestly, nakakahiya naman sa Kongreso kung may libre ka ng barko pero wala kang kakayahang lagyan ng ngipin. May isa pang angle dito mga bro. Paano kung ang JS Sendai ay isa sa 3 sa 6 na Abukuma-class na itinuturing na no longer fit for Philippine Navy service? Ibig sabihin, baka hindi lahat ay pasado sa operational requirements natin, lalo na sa kondisyon ng tropikal na operasyon at maintenance capacity ng PN. Pero kahit ganon, tingnan nyo ang itsura ng barko. Kahit may edad na, she still looks sharp. Malinis ang lines, maayos ang halma, at malinaw na well-maintained. Sa totoo lang, perfect itong pansamantalang replacement para sa Jacinto class, lalo na habang regular nating hinaharap ang mas bagong platforms tulad ng Type 054B sa paligid natin.